Good morning everybody. Hello, welcome to my YouTube channel. Our topic for today is about 10 tips paano katatagal sa amo mo. 10 tips lalo na sa mga OFW, yung mga baguhan. Ang tips na ito alam kong makakatulong sa inyo. Ako po ay nag-abroad sa Oman, 10 years ako sa isang amo lang. Bago ako nakarating sa amo ko, yung napalitan ko is 7 months lang sa amo ko, pinauwi na siya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero kinuwento lang ng amo ko sa akin, gumawa daw siya ng problema. Kaya nung dumating ako doon, sabi nila, pag nagtatapon ako ng basura, sabi nila hindi daw ako tatagal sa amo kasi mahigpit daw yung amo ko, masama ang ugali. Pero pinag-aaralan ko naman yun. So, ito yung mga ginawa ko para tumagal ako sa amo ko na sinasabi nila masamang tao ang amo ko, hindi nagbibigay ng pagkain doon sa mga nakaraang katulong niya, na mahigpit talaga siya, pinagbabawal niya yung cellphone. Kaya parang curious ako bakit kaya ganun yung amo ko? So, pinag-aralan ko bakit ganun siya. Kaya yung tips na ibibigay ko sa inyo, alam kong makakatulong ito sa inyo. Kasi, yung amo ko, talagang walang nagsabi doon na hindi masama ang ugali. Lahat ng mga katulong na naririnig ko, lalo na pag nagtatapon ng basura, sinasabi nila, mag-iingat ka sa amo mo. Kasi syempre, yung napalitan ko, yun siguro ang kwento sa amo ko. So, ito yung mga ginawa ko kung bakit nagustuhan ako ng amo ko at hanggang ngayon, pag kailangan ko ng tulong niya, andyan pa rin siya at tumanaw talaga siya ng utang na loob. And I will stay to them sa loob ng 10 taon na yun. So, 10 tips paano katatagal sa amo mo. Ito tips to para to sa mga newcomers papuntang abroad. Malaking maitulong ito sa inyo. So, ang 10 tips na ito, ang una ay ipaliwanag mo sa kanila ang bansa mo, ano ang kultura mo at nakasanayan mo. Ang mga Arabo guys, hindi nila alam kung ano ang kultura natin dito sa Pilipinas. Kagaya na lang ng kultura natin dito, minsan di tayo nagtatalokbong dito, 'di ba? Kahit Muslim tayo, yung mga Christian naka-short sila. So, ipaliwanag mo 'yon. Ang kultura namin, madam, sir, ano kami, demokrasya. Pag ipinaliwanag mo 'yon, mauunawaan nila 'yon. At saka yung nakasanayan natin dito, 'di ba? Kakain tayo ng 3 times a day, yung umaga, tanghali, gabi. Ang mga Arabo, guys, once a day lang 'yan sila kakain. At saka ang tanghalian nila is 3 PM 'yan. Ang almusal nila is 11. Pinakamaaga nun is 9. So, dapat sabihin nyo yun sa amo nyo. Madam, sa Pilipinas kaming mga Pilipino, kahit mahirap kami, 3 beses kaming kumakain ng rice. So, mauunawaan nila yun. Kasi, ang mga Arabo naman, nakikinig ng side. Kasi yung mga Arabo, takot yun sa Diyos Tsaka, hindi ako naniniwala na masama ang mga Arabo. Siguro, hindi mo lang ipinaliwanag ang side mo. At saka, swerte-swerte lang talaga. May mga Arabong masama. Pero pag pinaliwanag mo naman yung side mo, maiintindihan nila. Kasi, yung sa amo ko talaga, mahigpit talaga ang mga amo ko. Kasi, bago ako dumating sa tahanan nila, sinabi nila, bawal mong buksan ang bintana. Bawal kang makipag-usap sa mga lalaki. Bawal kang mag-cellphone. So, okay lang sa akin noon, at least first time naman ako Tapos maraming tumatawag sa akin na lumayas ka dyan, mag-run away ka, umuwi ka ng agency, pero hindi ko yun pinakinggan kasi inisip ko yung kalagayan ko at saka inisip ko yung kapakanan ko at saka yung sinasabi ng mga tao bago ako umalis. Sinasabi nila, kakayanin mo ba mag-abroad ka? Kasing laki ka ng gatas. Kasing laki ka lang ng lata ng gatas ng mga Arabo. Kaya yun, pinanindigan ko yun. Kaya kahit anong hirap ang dinanas ko sa amo ko, pinagtiisan ko yun, saka nagdasal ako. So, yun ang dapat yung gawin. Saka pinaliwanag ko yung, madam, hindi ako mabubuhay kung hindi ako kakain ng kanin. Kaya, alam niya yun.
Kaya tuwing magsasayang talaga ako sa ayaw niya at sa hindi. So, pangalawa is, irespeto mo ang mga amo mo at maging masunurin. Kasi pag nirespeto mo sila at maging masunurin ka, walang magiging problema. Kasi yun naman talaga ang problema ng amo at sa kakatulong. Ang mga Arabo pala, utos yan sila. Oo ka lang ng oo. Kahit anong utos nila, yes madam ka na lang ng yes. Kasi pag sinunod mo yung utos nila, at saka pag nagsasalita sila, pakinggan mo lang sa kabilang tainga mo, ilampas mo sa kabila. Kasi wala namang mawawala sa iyo kung hindi ka nila sasagutin. Kasi minsan, pag sinagot mo sila, dun ka nila masasaktan. Kasi yung mga Arabo, high blood yan sila Kasi lagi silang kumakain ng karne. Laging masarap ang pagkain. Mga yan sila, high cholesterol. Kaya kailangan ikaw na ang mag-adjust. Kaya kailangan gamitin mo yung utak mo. Hindi yung, saka wag kang makinig yung sa mga ng kaibigan mo. Lumayas ka dyan kasi mahirap sa abroad. Pag lumayas ka sa abroad, pag nag-run away ka, kawawa ka. Kasi pag may nangyari sa'yo doon, pag may kaso ka, hindi ka talaga makakauwi ng Pilipinas. Kasi kaya kailangan tayong mga nag-a-abroad, meron tayong sariling paninindigan, meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag malakas yung iman mo, hindi ka ipapahamak ng angla kahit saan ka man naroon. At saka, ipakita mo sa mga amo mo na mabuti kang tao. Kasi wala namang mawawala Huwag mong i-insist yung kultura mo sa Pilipinas kasi wala ka sa lugar mo. Sa lugar ka nila, kaya ikaw ang mag-adjust. Kung anong ugali nila, i-adjust mo. Basta gawin mo yung gusto nila. Kasi minsan, di ba, pag nag-orient dito, bago tayo pupunta ng ibang bansa, sinasabi yun ng sa atin. Yung nagpipidos tayo, di ba? Kung ano ang do at saka don'ts. So, number 3 is huwag mong suwayin ang batas nila. Bago ka dumating, sabihin nila ang bawat bawal sa kanila. So, huwag mong susuwayin ang batas nila. Ang batas ng mga Arabo, ayaw nila yung babaeng malandi. Pagka nasa abroad ka, yung kausapin mo lang yung amo mong babae, wag yung lalaki. Saka wag kang magpapakyut. Kung smiling face ka dito sa Pilipinas, matuto kang sumimangot pagdating doon. Pagka nakakita ka ng lalaki, sumimangot ka. Doon ka laging nakasmile sa amo mong babae. Saka doon ka magtiwala sa amo mong babae, wag sa amo mong lalaki. Kasi lalaki yun At saka wag tayo magpapacharmin kasi may asawa yun. Saka, di ba minsan, mga Arabo kasi gwapo yan Talaga hindi mo maaalis sa isip mo, ang gwapo naman ng amo ko. Pero isipin nyo guys, tama na nakatulong tayo. Pero yung magpapaalipin din tayo sa amo nating lalaki, hindi na maganda yun, di ba? Huwag nating isipin yung practical kasi walang madadala yung practical kasi yung bangungot mo yun sa buhay mo Pumunta ka doon sa abroad para magtrabaho, para sahuran, para pag uwi mo, malinis ang konsensya mo, wala kang dala-dalang mabigat dito sa puso mo. Kasi kahit ano ng mga tao sa'yo, akusasyon, yung criticize o judge ng tao sa'yo, kung ikaw kilala mo ang sarili mo, wala kang pakialam sa kanila. Mabuhay ka ng naaayon sa sarili mo at malinis ang konsensya mo. So, ang pang-apat is mahalin mo ang mga alaga mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung mahalin mo ang mga anak ng amo mo. Wag pagbago ka doon, may alaga ka, sasabihin ng mga nandun, paluin mo yung alaga mo dito yung kukurutin dito. Siyempre masakit yun, wag mong gawin yun. Kasi bata yan Yung mga anak ng Arabo, hindi yan sila gaganti sa'yo kung ikaw lang ang kasama nila. Pero pag dadating ang nanay nila, doon mo mararanasan yun. Kasi yung tsinelas, ibabato nila yun sa'yo. Kung anong gagawin mo sa kanila, gagawin nila yun sa'yo kung dun ang magulang nila. At saka hindi ka mamahalin ng amo mo. Kasi yung mga bata magsusumbong yan sa mga nanay nila Pag nagkasala ang anak nila, pagdating ng magulang nila, i-explain mo, Madam, yung anak mo, ito ang ginawa niya sa akin. Kasi sila magdidisiplina. Kasi ang mga Arabo, hindi sila konsentidor Alam nila yung batas. Alam nila
ang mga Arabo ayaw nila yung gumawa ng hindi maganda sa kapwa nila. Nakadepende lang yan sa explanation natin at paniniwala natin sa kanila. Pero through my experience, yung sinasabi nilang masama ang amo ko, dun ko napatunayan hindi. Siguro yung katulong niya ang hindi maganda. Kasi nung dumating ako sa kanila, mahigpit talaga ang amo ko. Kung ano yung bawal, sinunod ko yun. Sinabi niya sa akin, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga naglilinis, sa mga driver, sa mga hardinero, at huwag mong bubuksan yung gate pag hindi ko sinabi sa'yo. Hindi ko yun ginawa. So, siyempre magkakasundo kayo, kaya huwag kang lumabag sa batas nila. Kasi pag nilabag mo yung batas nila, yung tiwala ng amo mo sa'yo, hindi mo na yun makakamtan. Kasi ang mga Arabo, pag nasira ang tiwala nila sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi na yun sila maniniwala sa'yo. Lalo na ang ayaw nila, pinapalo ang anak nila. The more na mahalin mo ang anak nila, the more na mamahalin ka nila, nang higit pa sa pagmamahal nila sa anak mo. Sa anak nila pala, I mean. So, kasi naranasan ko yun Yung mga alaga ko, never ko yun napalo. Never ako magsasalita lang ako, didisiplinahin ko sila, i-explain ko, wag ganun, masama yun. Oo, naranasan ko yun. Yung alaga ko, minsan natutulog ako, pinapalo nila ako, pero inaano ko lang yun. Pagdating ng amo ko, Madam, pinalo nila ako habang natutulog. Yung amo ko magdidisiplina sa kanila. O di kaya, minsan naranasan ko, kumakain ako, yung alaga kong 3-year-old, habang kumakain ako, binuhusan niya ng tubig yung ulo ko, habang kumakain ako. Pero hindi lang ako nagsasalita, hinayaan ko na lang, kasi naisip ko, sabi ko, bata naman yan bakit ko papatulan. Nung dumating ang amo kong babae, sinabi ko yun, sabi ko, Madam, habang kumakain ako, yung anak mo, binuhusan niya ng tubig yung ulo ko. Pinalo niya yung anak niya. Ganun lang ang gawin mo. Huwag mong sasaktan ang anak nila kasi sila, kaya nilang disiplinahin ang anak nila. At saka mga Arabo, maliit pa yan, parang salbahay. Pero pag malaki na, alam na nila kung anong tama at mali. Kasi nag-aaral sila ng Quran. Alam nila ang hindi dapat at dapat gawin sa isang tao. So, kung bastos ka, pabastusin ka talaga nila. Pero kung mabait ka sa kanila, mamahalin ka nila kahit saan ka makarating. Promise. Totoo yan. Kasi ako, umuwi na ako ng Pilipinas, magte-text lang ako sa amo ko, mag-chat ng masama ang pakiramdam ko. Agad-agad yan magpapadala ng pera sa akin. Ganun nila tinanaw ng malaking utang na loob yung pag-aalaga ko sa kanila, pangangalaga ko sa tahanan nila, sa buong pamilya nila. So, number 5 is, mahalin mo ang trabaho mo at ituring mo itong tahanan mo. Diba, pag nasa abroad ka, mahalin mo ang trabaho mo. Kasi yung trabaho mo naman, doon ka makakakuha ng benefits. Pag maganda trabaho mo, sasahuran ka ng maayos, at saka may hadiah ka pa. Kasi, pagka maganda trabaho mo, yung amo mo, bibili yan ng bataka sa iyo card para makatawag ka sa pamilya mo. Sila yung magbibigay yan ng cellphone, sila mag-o-offer na tumawag ka sa pamilya mo. At saka minsan, pag sinahuran ka nila, sabihin nila, ito sobra, hadiah ko ito kasi malinis ka. Mahalin mo yung trabaho mo. At saka yung tahanan na dinatnan mo, gawin mong bahay mo. Isipin mo, dito ako nakatira, bahay ko to, linisin ko to. Kung anong pagmamahal mo sa tahanan mo na iniwan mo sa Pilipinas, mahalin mo yung tahanan nila. Kasi ang mga Arabo, pag nakikita nila yung tahanan nila, inaalagaan mo, nililinis mo ng maayos, lalo na yung CR nila, tuwang-tuwa yan sila. Linisin mo ng linisin yung CR mo. Talagang araw-araw, minuminuto, yung merienda mo, KFC pa. Kahit na mamlansa ka sa taas, aakyat yan, hahatdan ka pa ng pagkain. Kahit matulog ka, hindi ka nila gigisingin. Basta alam nila, tapos ang trabaho mo. Huwag kang yung kagaya magsi-cellphone ka, oras ng trabaho, huwag mong gawin yun. At saka yung mga Arabo minsan, mahilig yan sila, yung parang sinusubukan kanila, aalis sila, iwanan kanila. Tingnan nila kung ano ang pagbalik nila. Kung wala ang amo mo, maglinis ka. Maglinis ka, yun ang tamang linis mo kasi wala sila Hindi ka madidisturbo. Huwag kang matulog, huwag kang mag-Facebook. Kasi
Pagdating ng amo mo, pag hindi ka naglinis, madumi, patay kang bata ka, lahat yun, papatrabaho niya sa'yo at saka babantayan ka. Kahit yung hibla ng buhok, kailangan malinis na malinis ang bahay nila. Pero pag yung ginawa mo, lagi kang naglilinis, kung wala sila, hindi ka nila babantayan. So, number 6 is, ipakita mo sa kanila ang pagiging malikhain mo. Yung creative ka na tao. Hindi yung, ang mga Arabo, ayaw nila yung utusan ka, gawin mo ito. Mag-init ka ng tea, gumawa ka ng ganito. Hindi, isang beses lang yan sila magsasabi sa'yo. Kailangan alam mo na yung gagawin mo. Sa loob ng 2 taon na kontrata mo, alam mo na ang dapat mong gawin. Pakita mo sa kanila yung mga inuutos nila, mas hihigitan mo pa. May mga bagay kang gagawin nang hindi nila alam na maa-appreciate nila at mai-impress sila. Kasi yung mga Arabo, gustong-gusto nila yung mga katulong na malikhain. Yung gaya ng mga CR nila, pagka nilinis mo yun, yung mga perfume nila, mga sabon nila, iba-ibahin mo yung style, matutuwa sila. Yung mga bed nila, kailangan paglinis mo, pati ilalim lilinisin mo, hindi ibabaw lang. Kasi titignan nila yun kung anong klaseng tao ka pag maglinis. Kasi pag ganun ang linis mo, sa susunod hindi ka na nila babantayan. At saka, surely, lahat ng kaibigan niya, i-chismis ka, yung katulong ko, ang linis-linis. Saka mga Arabo, pag ang Pilipino katulong niya, malinis, lahat yan kaibigan nila, kukuha lahat ng Pilipino. Kasi akala nila, lahat ng Pilipino malinis. Ganun yun. So, kailangan malikhain ka. Kailangan meron kang initiative. Kasi kung wala kang initiative, mahihirapan ka doon. Yung lagi nilang, doon sila lagi nag-i-stay, yun ang lagi mong lilinisin. Yun ang lagi mong lilinisin. Saka yung CR nila, kailangan malinis talaga yan. Maglalagay ka ng basura, kailangan araw-araw yung basura nila, kukunin mo yun, itatapon. Kasi nakabantayan sila sa'yo. Hindi yung, kasi nagsasawa din sila yung utos-utusan ka araw-araw. Kasi alam mo na yun. Alam mo yung dapat mong gawin. Saka alam mo yung limitasyon mo. Pagka bilisan mo yung trabaho mo para makapagpahinga ka. Yung iba, hindi nagpapahinga. Hindi, depende na yun. Ewan ko, hindi ko naranasan ang ganun. Kasi ako, binibilisan ko ang trabaho ko. Pagkatapos, magpahinga na ako sa taas. Hindi naman ako sinisita ng amo ko. Kasi nakikita niya, lahat ng trabaho ko malinis Lahat ng trabaho ko, arrangement siya. Nakaano siya. Pagising ng amo ko, malinis na ang kotse niya. Naglilinis ako, alam nyo guys, naglilinis ako ng 5 kotse. 3 kotse ng amo kong lalaki, 2 sa amo kong babae. Nililinis ko yun, nag-aalaga ako ng 4 na bata. Naglilinis ako ng 3 anda ng bahay, 10 kwarto, 10 CR, 2 kusina, 2 sala, 2 guest room, 2 migles. Alam nyo ba yun? Pero hindi naman ako nahirapan kasi alam ko yung diskarte ko Para inisip ko lang na tahanan ko yun, parang pinagandaan ko talaga yung trabaho ko. Kaya masyadong na-appreciate yun ng mga amo ko. Tsaka hindi na nila ako kailangan turuan kung ano ang dapat kong gawin. So, number 7 is, kaibiganin mo ang amo mong babae at mahalin mo siya. Yun ang kaibiganin mo. Alam mo yung mga Arabo guys, yan sila maramdamin sila. Pag may problema ka, sabihin mo sa kanila, iiyak ka, yakapin kanila, i-comfort kanila, promise. Kasi yung mga Arabo kasi, lalo na yung mga babae, mapagmahal yan sila, kala lang natin maldita. Pero alam mo, pag nakuha mo yung loob nila, sadyang mamahalin ka talaga nila, kahit sino ka pa, kahit katulong ka nila, hindi ka nila ituturing na katulong. Mamahalin ka talaga nila parang pamilya. Kasi naranasan ko yun sa amo ko Oo, kahit dito na ako sa Pilipinas, mahal na mahal pa rin ako ng amo ko. Lagi niya yun ipinaparamdam sa akin, lagi niya sinasabi na pamilya nila ako. Lagi yun sinasabi ng amo ko sa akin na andun sila lagi kung kailangan ko ng tulong. So, yun ang dapat mong gawin. Ang amo mong babae ang mahalin mo. Wag ang amo mong lalaki. Kasi yung amo mong lalaki mahalin mo, kantutin ka lang yan. Pagkatapos, sorry ka na, shit never die ka na. Pagkatapos ng kontrata mo, pag nabuntis ka na, sige, bahala ka sa buhay mo.
Alangan, ipagpalit niya yung asawa niya sa'yo. Ano ka? Sinuswerte. So, number 8, ituring mo silang pamilya mo. Kasi pag itinuring mong pamilya mo ang amo mo, mga amo mo, mahalaga yun sa kanila. Kasi pag tinuring mo silang pamilya, guys, puprotektahan mo yung tahanan nila. Huwag kang chismosa. Kasi yung mga Arabo, ayaw nila ng chismosa. Pag naririnig mong nag-aaway ang amo mong babae, lalaki, huwag mo ikwento sa mga kasama mong katulong. Piliin mo yung pagkatiwalaan mo. Kasi pag yung chismis mo, napunta yun sa amo mo, yung chismis mo sa kasama mong katulong, napunta sa amo niya, sinabi sa amo mo, patay ka. Kasi ang mga Arabo, ayaw nila ng pakialamera ka, chismosa ka. Kailangan mong maging bulag, pipi, at bingi. Wala namang mawawala sa iyo. Pakialam ko sa kanila. Importante, sinasahuran ako. Protektahan mo yung mga tao sa loob ng bahay. Kasi nasa kontrata natin yun eh. Bawal tayong maging chismosa. Kung anong nakikita natin sa amo natin, hanggang dun lang yun sa loob ng bahay nila. Hindi pwede makarating kung kani-kanino. Kasi protektahan mo din ang sarili mo. Kasi minsan, sa pagiging chismosa natin, minsan, pwede tayong makulong sa ibang bansa. Kasi, ang mga Arabo, tiwala ang kailangan nila. Kaya wag na wag mong sisirain yung tiwala nila sa iyo. So, wala namang mawawala, di ba? Kung wala tayong pakialam sa mundo. Importante, naggawa natin yung obligasyon natin sa kanila, naglinis tayo ng maayos, maging mabuti tayong tao, tinuring natin silang tao, tinuring natin silang pamilya natin, yun lang yun. Wala namang mawawala. Hindi ka naman pumunta ng abroad para maging detective, para maging lawyer, o para maging chismosa. Hindi ka naman journalist. Hindi mo napapili yun. Kasi, kailangan protektahan mo yung mga amo mo. Kasi minsan, yung pagiging chismosa natin, napapahamak tayo doon. Kaya minsan, nagtataka ka, bakit pinapahirapan ako ng amo ko, hindi niya ako pinapakain? Tanungin mo sarili mo, kasi ang mga Arabo, hindi yan sila nagsasabi sa'yo kung anong kasalanan mo. Papahirapan ka talaga nila sa trabaho. Yun, gaganti sila ng ganun. Pailalim sila pag gumanti sa'yo. Pagka ginantihan ka nila ng mahirap na trabaho, ibig sabihin, meron kang ginawang hindi maganda, hindi tama sa buhay mo. So, number 9, huwag kang chismosa. Yun na yun, huwag kang chismosa. Kailangan, alam mo yung limitasyon mo. Kung halimbawa, may naririnig ka, nag-uusap yung amo mo, ganito, ganon, si ano, huwag mo nang isumbong yun. Hayaan mo na, keep the secret. Kasi minsan, yung amo mo, magkukwento yan sa'yo, titingnan niya kung mapagkakatiwalaan ka. Kung yung sinasabi niya sa'yo, sasabihin mo dun sa kasama mong katulong. Paano kung yung kasama mong katulong, chismosa din, sabi niya sa amo niya, di, patay ka. Ganon yun. Kasi ang mga Arabo, mahilig, para yan silang nag-e-experiment. Yung mga katulong nila, ini-experimentuhan nila. Parang ano, ganon sila. So, wag tayong chismosa. Wala mang mawawala sa atin. Hindi tayo nagpunta sa abroad para maging journalist, para makichismis. Basta, ang atupagin natin, pakainin tayo ng amo natin sa sahuran, tapos, ganun lang yun. Kasi pag ginawa mo naman yung hindi dapat at dapat, hindi ka mapapahamak sa abroad eh. Magtiwala ka sa akin. Kasi, 10 taon ako sa amo ko eh. Yung amo ko, wala talaga akong narinig na magandang ano sa kanya eh. Yung mga katulong niya, 3 naging katulong niya. Lahat ng ano, feedback sa kanya hindi maganda. Pero bakit sa akin? Parang nagtaka ako. Niwala sa amo ang problema, nasa katulong. Kasi ang mga Arabo, malambot ang puso nila. At saka marunong silang tumanaw ng utang na loob. Kasi ako, na-hospital ako sa abroad eh. Na-hospital ako sa abroad 2 months. Pero sinahuran ako ng amo ko. Pina-hospital ako sa magandang ospital, sa private pa. Kung ibang amo yun, hindi ka dadalhin doon eh. Sino ka ba? Katulong ka lang. Pero yung mga amo ko, ginawa nila yun. Yung mga alaga ko, yung iyak ng mga alaga ko, yung nanay ng amo kong babae, nanay ng amo kong lalaki, parang sobrang nagpanik sila. Kasi pigsa lang yung tumubo sa akin eh. Pero alalang-alala sila, inoperahan ako. Dinala pa ako sa ano, sa Badar Al-Sama ng Muscat. Doon ako inoperahan. Oh. Doon mo yun mapapatunayan sa mga, kasi hindi ako yung taong ayaw kong pakialam sa buhay nila. Basta yung trabaho, saka yung
bahay ng nanay ng amo kong babae, parang bahay ko na din. Pag pupunta ako doon, maglilinis ako. Pag pupunta ako sa bahay ng nanay ng amo kong lalaki, maglilinis ako. Kung ano yung trabaho ko sa bahay ng amo ko, yun yung itatrabaho ko sa magulang nila. Kasi magulang nila yun. Yung mga Arabo man, nilang magulang nila. Kasi wag na wag mong kukontrahin yung mga magulang nila. Kasi pag kinontra mo yun, wala kang mapapala. Kasi mas papaniwalaan nila yung nanay nila kaysa sa'yo, katulong ka lang. Kaya kung anong sabihin ng nanay nila, hayaan mo na, makinig ka na lang, magtiis ka na lang. So, number 10 is, huwag mong landiin ang mga lalaki nila. Pag nilandi mong lalaki nila, lahat ng buong angkan nila, kalaban mo, lahat yun, papahirapan ka. Kung 12 sila magkapatid, kung ang kapatid niya is 5 babae, lahat ng 5 babae na yun, papahirapan ka. Papatrabahuin ka doon. Lahat, gagawin nila lahat para masipa ka palabas ng bahay nila. Kaya, yun, pag dito ka sa Pilipinas, malandi ka, pagdating mo ng abroad, putulin mo yung landi mo. Kasi, dalawa lang mapupuntahan mo. Hindi ka makukulong doon, mabubuntis ka, uuwi ka ng may anak. Swerte mo kung hindi ka makukulong. Swerte mo kung hindi ka papatayin ng amo mo. So, sana ang tips ko na ito ay nakatulong, lalo na yung sa mga first timer. Kasi pumunta tayo sa ibang bansa para maghanap buhay, para tumulong sa pamilya, para sa isang pangarap, para sa mga anak natin, para pagbalik gaganda ang buhay. Hindi pupunta doon, magpabuntis, pagbalik may anak, iiwanan ang asawa, magbabayad. Kung magkano ang dinori ng asawa, iiwalayan ng asawa, mag-aasawa ng iba, hindi gano'n. Dahil ang pag-a-abroad natin para sa pamilya natin, hindi para sirain ang pamilya natin. Protektahan natin ang pamilya natin, panatilihin nating buo, at maghihiwalay lang ang mag-aasawa hanggang sa kamatayan. Sana ito po'y napupulutan ng aral ng mga viewers. Maraming salamat po. Ako po si Hadia Kasim Andaya, nagsasabing ikaw yan, kaya mo yan, nakasalalay sa iyong balikat ang pananagutan. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Hadia Kasim Andaya. I-like nyo po, i-share nyo po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.